Kabilang ang Batangas Province na nagdeklara ng state of calamity dahil sa habagat at bagyong Karina. Sa bayan ng Agoncillo, magkakaanak ang nasawi dahil po sa pagguho ng lupa. Detalye tayo niyan sa ulat on the spot ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Paul? Yes, Connie, bahagya ng sumisilip yung araw dito sa Agoncillo, Batangas. Nakaburol na rin yung labi ng mga nasawi doon sa landslide sa Barangay Subic, Ilaya. Magkatabi sa kabaong ang 28 anyos na inang nasawi sa landslide sa Subic, Ilaya, Agoncillo, Batangas at nasa sinapupunan niya noong 7 buwang sanggol. Nakaburol din ang 9 na taong gulang panyang anak at mga kapatid ng ina na edad 13 at 15. Hanggang ngayon, hindi pa rin nasisilip ng magulang na si Juliana ang mga anak at apo. Hindi na rin matutupad ang planong pagpapakasal ni Mika sa nasawing live-in partner. Wala siyang sinisisi sa trahedya. Nasa trabaho raw siya noon pero nag-abiso na rin siya sa kinakasamang umalis na sa lugar. Sinagot na ng pamahalaang lokal ng Agoncillo, Batangas ang gasto sa burol ng mga nasawi, pati ang pagkain. Samantala, panaka-naka pa rin ang ulan dito sa bayan ng Agoncillo. Ang pamahalaang palalawigan ng Batangas nagdeklara na ng state of calamity. Daan para mabilis na mamobilize ang emergency assistance sa mga lubos na apektado ng kalamidad. Walang ibinigay na petsa kung hanggang kailan epektibo ang state of calamity. Connie, until further notice yung ibinigay na abiso sa atin ng PDRRMO Batangas patungkol dyan sa state of calamity. Maglalabas naman daw sila ng abiso kung kailan lifted na itong state of calamity. Sa kasalukuyan dito pa rin sa Agoncillo, Batangas, nasa highway tayo ngayon. Kita dito sa aking likuran yung mga iniwang putik ng bagyong Karina at habagat. Connie. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.